Good day mga kaibigan. Simpleng point of view lang dito sa Toyota Land Cruiser or the LC300. Ito yung 2024 model mga kaibigan. Bali sa ngayon ay maraming unit ng Land Cruiser. Yung dati na pinipilahan siya, ngayon is marami na yung available na unit. Kumbaga kulang na lang yung pambili natin or pambili ng mga gustong bumili ng Land Cruiser. Bali ito yung interior nya, pahapiawan lang natin konti. Kulay black yung interior at yung mga design is more on dark gray or black. Wala ka namang masasabi o wala ka nang hahanapin kung sinabing Land Cruiser ay talagang kung ano ang nilagay ng Toyota dyan ay yung mga fanatics natin, lalong lalo na tayo mga Filipino ay pangarap natin ang isang Land Cruiser na sasakyan. So ganyan ang itsura niya sa loob. At syempre ang mga materials na ginamit dito ay top notch, kumbaga high quality. Ang kagandahan dito sa Land Cruiser is meron siyang memory seat. Yan yung pinaka, para sa akin, ang pinaka magandang feature niya, yung memory seat ng driver. Yan yung upuan sa third row at foldable yan via power. At meron kang control sa vent at saka sa audio system kapag nasa second row ka. At yan ang kanyang engine bay, yung 3.3 liter turbo engine ng Toyota, diesel engine siya. Ayan po ang exterior nya. Bali 2024 model ito mga kaibigan. Sa pagkakaalam ko ay ang interior ng 2025 model ay kulay beige na. May option ka na beige ang interior ng Land Cruiser na 2025. Bali itong mga available units ay 2024 model. Magbigay lang ako ng point of view or idea ko kung bakit ngayon ay ang daming unit or available units ng Land Cruiser. Siguro dahil outgoing model ito, papalitan siya ng 2025 model at may konting difference siguro or konting upgrade or binago sa kanya sa 2025 model. At para sa akin, ang isang rason pa is bakit hindi na pila sa Land Cruiser or nilabas na nila yung mga available units ay dahil ila-launch na or magiging available na dito sa Pilipinas yung bagong model ng Nissan Patrol na in-upgrade, pinaganda ang mga features niya at pinaliit yung makina niya for fuel efficiency, pero hindi na compromise yung power niya at reliability ng makina. So magandang option kasi yung Nissan Patrol na bago kasi napakaganda ng mga features niya base sa mga reviews sa kanya ng mga nasa ibang bansa. Ang presyo ng bagong Nissan Patrol na ilo-launch dito sa Pilipinas ngayong March 2025 ay nagkakahalaga ng 5,390,000 pesos. At ang Land Cruiser naman na 2024 model ay 5,780,000 pesos. So meron silang price difference na almost 400,000 pesos. Ang lamang ng Land Cruiser ay syempre yung Toyota na tatak at yung resale value niya na halos hindi siya nagde-depreciate. Yun yung ma-offer ng Land Cruiser. Pero itong bagong Nissan Patrol ay mukhang competitive naman siya. At syempre yung reliability and durability din ng isang Nissan, kasi Japan brand din ito, ay maganda siya. Magandang option. So sa Land Cruiser pa nga ay hindi mo pa siya nakikita, or kapag mag-i-inquire ka ng isang Land Cruiser halos hindi sa'yo ipakita yung loob or hindi mo makita yung isang unit. Kumbaga marami yung mga nire-reserve lang nila yung sasakyan kahit hindi pa nila nakikita or hindi pa nila natitest drive. Sa Nissan ay nakikita mo ng actual
at pinapatest drive paminsan. Okay? Hopefully nagustuhan nyo itong konting point of view natin sa Toyota Land Cruiser at sa Nissan Patrol na bago. By the way, lahat pala ng binabanggit natin or sinasabi natin sa ating mga videos ay base lamang sa ating point of view or idea, mga kaibigan. Kung meron man tayong pagkakamali or pagkukulang sa lahat ng sinasabi natin, ay okay lang po na i-correct natin. Mag-comment lang po kayo. Maraming salamat muli, mga kaibigan. And as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless. It's Emil time!